16. Yan. This is the miraculous passing of the Red Sea. Amen. Because of going forward. No? In verse 13, salita nating babasahin, and Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will shoot you today. For the Egyptian whom ye have seen today, ye shall see them again no more forever. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak thou unto the children of Israel, that they go forward. Shroud and stretch out thy hand of the sea, and divide it, and the children of Israel go into the dry ground through the midst of the sea. Amen. What a miraculous, no, journey of Israelite. Amen. The passing of the Red Sea. That's a miraculous way of the Lord. Amen. Tayo po ang manalangin. Dakilang Diyos sa masalangit, thank you for the passage that we read today, O God. Thank you for the singing of the choir. Thank you for the special number, O God, that prepare our heart to receive the word, O God. And this morning, we need your guidance, O God, sa pagpahayag ng mga salita. Help the servant, O God, to bring the message, O God, to your people this morning. Cleanse our heart, fill the heart with your word, O God. Holy Spirit of God, and send us revival this morning, O God. And dalayan ko ikaw po magpapala sa amin, Panginoon, ngayong umaga sa pagtanggap namin ng inyong mga salita. Kaya pagpalain mo po ang umagang ito, punuin mo kami ng salita ninyo sa aming buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng attentive spirit this morning, O God. Excitement sa pagkikinig ng iyong mga salita, at ang mga salitang ito ma-apply namin sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang ito. Bless the message, O God, and more power, Panginoon, your servant that you are going to use this morning. Empower me, O God, and make me a blessing to thy brethren, O God, and save souls this morning, O God. Forgive our sins, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Alright, you may be seated. Okay. Okay, mga bata, wala muna kayong kwentuhan para mabilis ang ating preaching. Ang ating mensahe ngayon ay nandito po sa verse 15. Now, speak unto the children. No? And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Amen. Criest means prayer. Amen. Dahil ang kanyang leader ay nanalangin sa Diyos sa panguna ni Moses. Amen. Kaya malaga yung prayer sa 2025. Kaya nung nakalampas ang Israelite sa Red Sea, dito, ang leader, nangunguna ang leader sa panalangin. Ang sabi niya sa verse 15, and the Lord said unto Moses, wherefore criest unto me? Amen. Yan nga sabi ng Panginoon, speak unto the children of Israel that they go forward. Amen. Kaya dyan po ang ating message and theme natin this year ay we need to forward in 2025. Amen. Christian life is always going forward, not backward. Amen. Always forward, kapatid. Kaya dito po sa ating binasa, no, sa talata na ito ay kasaysayan ng mga Israelite, kapatid, no? At makita natin, kapatid, sa pangunguna ni Moses, ang kanilang leader. Amen. At dito natin makita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano nila naitawid ang dagat na pula, Red Sea. No? Dito po sa ating binasa, sa kasaysayan, ay sila ay inahabol ng mga Egyptian soldiers. No? Ito ay mga warrior ni Pharaoh. Nakasakay sila sa chariot, no? At makita natin, according to the study, almost 600 chariot ang naghahabol sa mga
Israelite. Amen? Armed soldier ni Pero. Amen? Na doon sa sakay ng chariot, mayroong dalawang soldier. No? Yung isa ay yung nagmamaneho ng chariot, yung isa ay talaga yung warrior. Amen? At dito po, kapatid, no? Kaya dito po sa ating binasa, makita natin ang mga Israelite ay sobrang takot, no? No? Ang mga tao ay sobrang discouraged. Amen. Kung ating mababasa sa verse 1 hanggang 13, makita natin, kapatid, no? Ay nandyan makita natin yung sinisisi nila si Moses, no? Sabi nila kay Moses na mga Israelite, kaya mo kami dinala dito sa wilderness, no? Dahil sa Egypt wala kaming libingan at dito mo kami ililibing sa ilang. At ang mga tao, kapatid, no, ay makita natin natatakot sila at nawalan na sila ng pag-asa at umiyak sila sa Panginoon, no? Kaya sabi ni Moses, huwag kayong matakot, ang sabi ng verse 15, no? Sa verse 13, no? Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. What encouragement sa kanilang leader. Amen. No? Sabi niya, fear not, huwag kayong matakot. Amen. At stand still, tumayo kayo at tingnan ninyo ang gagawin ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen. Yan po, abangan ninyo ang gagawin ng Diyos. Amen. Kaya kapatid, yan din ang gagawin natin, kapatid. Abangan natin ang gagawin ng Diyos sa ating buhay this coming 2025. Amen. Gawin natin muli, no? Kung paano gumawa ang Diyos ng miraculous way sa 2025. The same God na siya ang gagawa, may tawid, no? Ang 2025, kapatid, no? Kaya makita natin, tingnan natin muli kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Yung makita natin, no, katulad ng mga Israelite, no, ay hinahabol sila ng mga soldier ni Pero. Amen. Pero makita natin, kapatid, no, ay sabi ni Moses, ay sabi niya, Moses said, fear ye not, stand still, see the salvation of the Lord, and will show you today, for the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see no more. Amen. No? Sabi niya, tumayo na kayo. Oh. Answered prayer na tayo. Amen. Tingnan na lang ninyo ang miraculous way ng Diyos. Amen. Yan po, no? Maganda ang ganyan, no? Sabi ni Moses, stop praying. Answer prayer na. Amen? Oo. Kaya marami nga ganyan. Pastor, stop praying na, Pastor. Answer prayer na. Amen? Oo. Yung mga nagre-request sa prayer, ay kung answer prayer na, magsabi na kayo. Amen? Amen. Kasi minsan hindi kayo nagsasabi, answer prayer na pala. No? Pag-pray natin yung safe pregnancy, nagpe-pray tayo, nanganak na. Hindi pa nagsabi si kapatid na nanganak na pala. Oo. Nasundan na ng pangalawa. Hindi pa rin nagpe-pray. Nagpe-pray pa rin kami. Amen. Kaya salamat. Itong ginawa, mga kapatid, no? Ni Moses, oy, mga kapatid, tayo na kayo. Tama na yung prayer. Answer prayer na. Amen. Kukunin na natin ang blessing ng Diyos. Amen. At makita natin, kinuha ni Moses ang tungkod. Amen. At sinimulan niya na ang paglakad. Amen. Kaya maganda talaga. Simulan natin. Amen. Ang 2024. Ang 2025. Sa paglakad, kasama natin ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I will fight for you. Kasama natin ang Panginoon. Anumang hamon sa 2025, tandaan natin, kasama natin ang Panginoon. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelite. Sinamahan sila ng Panginoon.
Amen. Mula sa wilderness, at mula sa ilang kapatid, sinamahan sila ng Panginoon, nagbigay ang Panginoon ng ang pillar of clouds in the day, pillar of fire on the night, kapatid, hanggang sila hinabol ni mga soldiers ni Pero, kapatid, hanggang doon sa dulo, dead end na. Pero sa Diyos, walang dead end. Amen. Continuous pa rin. Amen. Kahit doon na sila sa dulo, no? Doon na sila sa dagat na pula. Wala na. Wala nang daan doon, kapatid. Dagat na. Pero makita natin, may daan ang Diyos. Iba ang daan ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kaya sabi ni Moses, sige, tara, tayo ay lumakad na. Pasulong. Amen. Dapat ganun ang buhay natin, kapatid. Dapat ang buhay natin sa 2025 ay pasulong. Ang lakad natin ay pasulong, hindi paurong. Katulad ng ginawa ng mga Israelite, sila ay pasulong, kapatid. Kahit nasa Red Sea na, sulong pa rin sila sa panguna ni Moses. Amen. Yan ang maganda sa buhay ninyo. Sa buhay natin, mga kapatid. Mayroon kang leader, kapatid, na katulad ni Moses, na matapang, kapatid, sa pagharap ng mga hamon sa buhay, maging sa 2025, kapatid, kailangan mo ng leader, ng pastor, ng simbahan, kapatid, para maranasan natin ang miraculous way ng Diyos sa ating buhay. Amen. Yan sabi na ni Moses, and sabi niya, and the Lord said, speak unto the children of Israel that they go forward. Amen. May utos ang Diyos kay Moses. Sabihin mo sa kanila, go forward na. Amen. Praise God. They don't question God. Amen. Aba, mahirap kaya. Anong gagawin namin? Dagat ito, magpo-forward pa kami. Pero salamat, wala man lang nagtanong. Ang sabi ni Moses, see the salvation of the Lord. Tingnan nyo na lang ang gagawin ng Diyos. Amen. Oo. Nagkaroon ng malakas na hangin. Paikot-ikot. Mamaya, bumukas. Amen. Bumukas. Inangat ni Moses ang kanyang tungkod at nahati ang dagat na pula. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Ang tungkod natin, ano man ang mayroon ka ngayon, salita ng Diyos, kapatid, yan ang magbubukas muli ng 2025 para makadaan tayo, mga kapatid. No? Ang Diyos ni Moses ay Diyos din natin, kapatid. No? Kung kaya nilang itawid ang Red Sea, ganon din ang gagawin ng Diyos. Itatawid tayo sa taon 2025 na kasama natin ang Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kung paano ni-rescue sila ng Diyos sa panahon ng kagipitan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Yan ang gagawin natin. Yan din ang gagawin ng Diyos sa bawat simbahan, sa bawat individual ng simbahang ito, sa bawat pamilya. Yan ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Gagawa siya muli ng himala, kapatid. Kung gumawa ang Diyos ng mga himala, nakatawid tayo sa 2025, marami pa tayong pagsubok ng 2024, pero gumawa ang Diyos, nakatawid kayo, the same God na maitawid natin muli ang 2025. Amen. Siya pa rin ang may Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Ng Diyos ni Moses, ang Diyos na Israelite, ay Diyos din natin ngayon, kapatid. Kaya sabi ni Moses, go forward. Amen. Go forward. Yan ang ating mensahe ngayon. Amen? Go forward to the next level. No? Aangat tayo, kapatid. Go forward to the other side of the sea. Amen. May sea tayong tatawirin sa 2025. Amen. Pero tanda natin, makatawid tayo, kapatid, dahil kasama natin ang Panginoon. God will do something in a miraculous way to every individual, to every family ng simbahang ito. Amen. Kaya we need to go forward. Amen. Oh. Bakit tayo mag-go forward? Saan tayo dalhin ng Diyos? Saan dinala sila ng Diyos?
Doon sila dadalhin ng Panginoon sa lupang pangako. Amen. Kaya pag mag-go forward ka, kapatid, mayroong pangako ang Diyos. Amen. Makatawid ka, kapatid. Saan? Patungo, kapatid. Kaya ang ating paglakad kasama ang Panginoon, hindi po tayo tsamba-tsamba sa paglalakad. Hindi kamot may ang ating paglalakad. Sigurado ang ating paglakad. Doon tayo dadalhin sa the place of milk that floweth with milk and honey. Amen. Kaya doon tayo dalhin ng Panginoon. Where there is plenty of milk and honey ahead sa ating paglalakbay. May Red Sea tayong dadaanan, kapatid. Pero tandaan natin, pagkatapos ng Red Sea, may doon nag-aantay sa atin na milk and honey. Amen. Milk and honey. That's the picture of blessing of God waiting for you, waiting for me, waiting for your family. Amen. Milk and honey. Amen. Kaya don't backward. Go forward. Kasi pag go forward, pag mag-backward ka, hindi milk honey ang makuha mo. Milk tea, siguro, pwede makuha. Oo. Pagtapos ng 2025, may miyembro ka na ng media. May diabetes. Amen. Yan, salamat sa Diyos. We need to move on. Move on, kapatid. Dito po, nag-move on sila from slavery of Egypt. Imagine, 400 years in slavery. Sila ay naging alipin sa Egypt, ang mga Israelite. 400 years. Amen. At gusto ng Diyos, sila ay makalaya na doon sa kapangyarihan ni Pero, na larawan ng diablo, kapatid. No? At gusto ng Panginoon na sila ay mapalaya na. At sila makapaglingkod sa Diyos. Kaya kailangan, kapatid, we need to go forward. No? Katulad ni Moses, kapatid. No? We need to go forward. From slavery to freedom. From failure to success. Amen? Ganon ang gagawin ng Panginoon sa atin, kapatid. No? Kung ikaw man ay maraming failure, sablay, mga palpak ng 2025. Okay, bumangon ka lang ulit and go toward success. We need to go forward in 2025. Amen. Kaya introduction pa lamang yan. Message na, amen. O, yan po. No? Wala tayong gagawin, forward na. No? Huwag ka nang mag-isip kung umatras pa. Amen. So, we need to go forward. Amen. So, number 1, dito na po tayo sa number 1. Anong ibig sabihin ng go forward? We need to be steadfast. Amen. Steadfast. Nalaman yun yung fast. Amen. Kailangan ang paglakad natin, hindi lang basta-basta pabagal-bagal. Kailangan mabilis ang paglakad, mabilis ang paglago, mabilis ang pag-angat natin sa ating buhay Kristiyano. Magmula sa spiritual, pasunod ang mga material, mga physical, emotional, will follow, kapatid. No? Kaya kapatid, yan ang steadfast. Be steadfast ka lang. Steady ka lang. Means to proceed to the next level of our Christian life. Amen? Proceed ka. Amen? Tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Sa pagtakbo, steadfast. Kung medyo mabagal ka ng 2024, kailangan steadfast, medyo bilis-bilisan mo konti. Amen. Bilis-bilisan mo konti, kapatid. No? Bagamat ang mga Israelite ay dumaan sa Red Sea. Ganon din tayo, kapatid. Ng 2025, marami tayong Red Sea na dinaanan. Kapatid, pero salamat, kasama natin ang Panginoon, nakalampas tayo sa Red Sea ng ating buhay. Red Sea ng problema, Red Sea ng karamdaman, Red Sea ng kawawalan, kapatid, kalungkutan, anumang Red Sea na daanan natin, kapatid, sa 2024. Samahan tayo ng Panginoon sa 2025. Ang kailangan lang, be steadfast, kapatid. Steadfast, pasulong, hindi pa urong ang ating buhay Kristiyano para maabot natin ang milk and honey ng ating buhay. Amen. Doon tayo dadalhin ng Panginoon to reach the land where milk and honey floweth. Kaya tuloy ka lang, kapatid. Kung saan
Dadalhin tayo sa lugar ng masagana at masayang buhay sa ating buhay Kristiyano. Amen? No? Tuloy ka lang, kapatid. No? At makatanggap ka ulit. Kung nakatanggap ka ng milk and honey sa 2024, mas maraming milk and honey na darating sa 2025. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Kung na-experience mo ang milk and honey sa 2024, the same, dagdagan pa ng Diyos. Amen? Magtiwala ka lang sa Diyos. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Unmovable. Don't be distracted. Don't be discouraged. Don't be disappointed. Don't be depressed. Kapatid. In spite, there is Red Sea. We are passing this 2025. Trust God. Maging matatag ka lang, kapatid. Magpatuloy ka lang in spite of Egyptian enemies, persecution in life, be steadfast. Mag-forward ka lang, kapatid. May kalaban tayo, kapatid, na hinaharap. Pero tanda natin, may mga pagsubok na dating, kapatid. Pero tanda natin, mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapatid. The omnipotent God, the powerful God, omniscience, omnipresence, immutable God, ng Diyos natin, hindi nagbabago kailaman. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya ang Diyos ng Israelite ay Diyos din natin. What we need is steadfast. We need to keep on. Keep on ka lang. Yan ang word na steadfast. Keep on. Proceed ka lang, kapatid, to another chapter in our life. Amen? No? Yung bagong chapter na. Yung last year, ano na lang yan, yung mga failure is only the stepping stone going to milk and honey. Amen? If you fail last year, try again until you succeed. Amen? Magpatuloy ka lang, kapatid. May milk and honey na nag-antay sa atin sa dulo ng ating paglalakbay sa 2025. Amen? Go forward, steadfast ka lang, kapatid. No? From failure to success. Amen? You failed last year, try again. Amen. Don't be discouraged, forgetting those things that are behind. We need to press on. No? Go forward for the prize. Amen? Kaya, kapatid, no? Patuloy lang tayo, steadfast. Amen? Kung ikaw last year, marami tayong karamdaman, amen? From sickness to health, pagalingin ka ng Diyos ngayon, amen? Dumaan ka sa matinding karamdaman ng last 2024, hayaan mo, kaya ka ng Diyos pagalingin, kapatid. Walang imposible sa Diyos. God is a master of impossible things. Amen? Yan ang master ng Diyos. Yung hindi ka na maniwala, amen? No? Yung wala ng pag-asa, yan ang gusto ng Diyos. Amen? Nakita ng Diyos, wala ng pag-asa ang mga Israelite. Dagat na, kapatid. Pero sa Panginoon, walang imposible sa Kanya, kapatid. Ang ating paraan ay ibang paraan ang Diyos. Amen? Kahit wala na tayong paraan, wala na tayong daanan, pero ang Diyos may paraan pa rin. Hindi naubusan ang Diyos, kapatid. Because our God is omnipotent God. He can create something out of nothing. Amen. Kaya, kapatid, no? Magtiwala ka lang sa Diyos. Makita natin, kapatid, no, may paraan ng Diyos. Makita natin sa Israelite kung ano ang senaryo, kapatid. Parang imposible, kapatid, na sila makatawid sa Red Sea. Pero, kapatid, makita natin ang gawa ng Diyos sa bayan ng Israelite. Ang puntos lang diyan, kapatid, go forward, be steadfast. Amen. Huwag kang umalis sa Panginoon. Amen. Yan po, no? Mayroon tayong inaasahang Diyos. Amen. Mayroon silang leader, kapatid, no? Na si Moses, na matatag, kapatid, no? Matatag. Kaya ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin sa 2025. Kailangan natin ng be steadfast, even enemies hinder us along the way. Kahit anong enemies sa buhay natin, kapatid, na harapin sa 2025, tanda natin, kapatid,
gagawa ang Panginoon sa atin. God will do His miraculous way, kapatid. Amen? Kaya kapatid, tuloy lang tayo, kapatid. Be steadfast and go forward. Kung ikaw ay nag-aaral ngayon, sige, tuloy ka lang, kapatid. Kahit mahirap ang pag-aaral mo. Amen? Magsikap ka lang, kapatid. Kahit wala kang pangbayad sa tuition, manalangin ka lang sa Diyos. Amen? Kahit wala kang mga pangailangan mo. Amen? Kahit wala kang toothpaste. Amen? Oo. Naranasan talagang ganun, walang toothpaste. Amen? Oo. Aawit ka lang ng press on. Oo. Awitin mo lang yung press on. Tagal-tagalan mo lang. Lalabas din ang toothpaste. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Amen? Makatawid ka rin. Ano? Mga estudyante natin, kapatid, no? Alam ko, ang mga estudyante mahirap mag-aral. Minsan, wala kayong pamasahe, wala kayong baon. Amen? Lalo na pag may bagyo, nalulungkot kayo. Ano ba, nalulungkot ang mga estudyante pag magbagyo? Wala silang baon. Amen? Oo. Nasaya naman ang mga magulang kasi wala na silang ibibigay na baon muna. Amen? Kaso lang minsan mga estudyante, naging matalino na. Kahit may bagyo, may project. Aalis pa rin. Amen? Kaya pag-pray natin, kapatid. Mga estudyante, magpatuloy lang kayo hanggang kayo makatapos. Amen. Naranasan din namin yan na walang mga pamasahe. Amen. Naalala kong ako'y nag-aaral, kapatid, wala na akong pamasahe. May exam pa, may mga gagawin pa sa school, kapatid, wala nang pamasahe. Aba, sakay kami sa jeep. No? Buti naman yung kaibigan ko, matapang din. Sabi ko, sakay tayo sa jeep kahit wala tayong pamasahe. Sabi ng konduktor, pasok kayo. Sabi ko, dito lang po, mahangin. Oo. Pagtapat ng school, hindi pa nakahinto yung jeep, baba na kami. Amen? Sanay kami sa 1, 2, 3. Huwag niyong gayahin yan eh. Amen? Amen? Naalala ko yung kaibigan ko, kapatid, no? Kasi nagagawang kami sa side. Dito ko sa kanan. Kasi madali lang kasi bumaba. Ay, nandoon siya sa kaliwa. Amen? Pagdahan-dahan na sa school, bumaba na ko. Ay, biglang bumilis yung jeep. Sinama pa sa malayo. Kasi hindi kami sabi na hinto na. Kasi hindi nga kami nagbabayad. Sayang yung preno. Kaya salamat sa Panginoon. Magtiis lang kayo, mga estudyante. Mag-aral lang kayo, kapatid. No? Kahit dumaan kayo sa Red Sea, sa wilderness, sasamahan kayo ng Panginoon hanggang kayo makatapos. Amen? Sino ba mga estudyante natin dito? Pakitayo nga, mga estudyante. Yan. Kasi alam ko, yan. Yung iba sa atin, mahirap mayroong mga thesis, may mga report, may mga term paper, mga ano pa. Amen? Mahirap, kapatid. Yan. Sige. Kaya panalangin natin ang mga estudyante. Amen. Na hindi lang sila maging matalino. Amen. Maging matalinaw pa. Sige po na kayo. Amen. Kaya wag lang kayong magkopya, pati pangalan. Siguro. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Pagpili natin mga estudyante na sila makasurvive sa itong taong iti muli. No? Pupunta ulit kayo sa next level of your Christian life. Amen? Kaya sige po sa Panginoon. Mag-disciple kayo sa school. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Dadalhin kayo, makarating kayo sa lugar ng flowing with milk and honey. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Mga hindi nakapasa sa exam, sige, tuloy lang kayo, makapasa ka rin. Amen? Maka hindi nakapasa sa thesis dyan, tuloy lang kayo. Amen? Nakatapos din kayo, kapatid. No? Makapasa rin kayo, kapatid. No? Sa iyong pamilya, nagnalangin kayo, magkaroon kayo ng bahay. Sige, ipanalangin natin sa Diyos. Amen. Magtiwala ka lang, kapatid. Isang araw, matanggap mo ang fluid with milk and honey. Bibigyan ka rin ng Panginoon ng sariling tahanan. Amen. Kaya be steadfast, kapatid. No? Magpatuloy lang kayo sa Panginoon. No? Sa mga may planong mag-asawa, sige, be steadfast lang kayo. Amen.
Pastor, hindi mo alam, ako ay sobra na sa Book of Proverbs. 31. No. Huwag mawalan ng pag-asa, kapatid. Mayroon pang Book of Psalm, 150 chapter. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Magpatuloy lang kayo, kapatid. Si Sarah nga, 85 eh. Oh. Nanliligaw pa lang si Moses. Si Abraham pa lang. Matalino mga bata talaga. Amen. Oo. Matalino ngayon mga bata na. Amen. Pag sinabi mong inati ni Abraham, ang Rinse, ni Noah. Amen. Alam na nila mga bata. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya salamat sa Panginoon. Kung wala ka pang ministry, mag-volunteer ka na. Amen. Magpatuloy ka lang, kapatid. No? Kaya salamat sa Panginoon. Kung may sakit ka last year hanggang ngayon, tuloy ka lang, kapatid. Gagaling ka rin. No? Kasama ng Panginoon. Kaya kailangan natin, kapatid, sulong lang tayo, kapatid. No? Be steadfast. So, gagaling ka lang. May mga karamdaman, magtiwala ka lang sa Panginoon. Gagaling ka in Jesus' name. Amen. So, number two. Number two. Kasi, yung go forward natin, isang taon na mensahe ito. Amen. Oo. Isang puntos pa lang tayo. Amen. Number two, kapatid. In verse 13. Number 2. Kaya be steadfast. Unmovable. Dire-diretso ka lang, kapatid. Verse 12. And Moses said unto the people, fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord. Amen. Stand still. What we need this coming year, we need to stand up and don't give up. Si Moses, kapatid, bagamat nakakatakot, no, ang mga soldier ni Pero, mga Egyptian soldier, kapatid. Pero sila ay stand up. Sabi ni Moses, mga kapatid, tatayo na kayo. Don't give up. No, answer prayer na tayo. See the salvation of the Lord. Amen. Kaya sabi ni Moses, huwag kayong matakot, fear not, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong ma-disappointed. Sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo sa kanila, tama na ang prayer, answer prayer na. Abangan nyo na lang ang himala ng Diyos. Answer prayer na. Amen? Maganda pag nag-pray ka, abangan mo na lang. Matulog ka na lang. Pag nag-pray ka na, matulog ka na ng maimbing. Itiwala mo na sa Panginoon yan. They criest, sabi ng Panginoon, wherefore criest thou unto me? Nanalangin kayo sa akin. Kaya answer prayer na. Sabihin mo na sa mga tao, tumayo na sila at lumakad na. Dire-diretso na. Diretsuhin nyo na ang rinsing yan. At ginawa ni Moses, kapatid, sa kanyang pangunguna, kapatid. Ang sabi niya, but lift thou up thy rod. Amen. Sabi ng Panginoon, itaas mo ang iyong tungkod, Moses. And straight out thy hand over the sea. Amen. And divide it. Amen. Ganon, kapatid. No? Yung rod is speak of the power of God. Speaks of the word of God, kapatid. Yan po ang magbubukas muli sa atin sa pagtawid natin sa 2025. Ang kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. Amen. Kaya sabi ni Moses, tayo na kayo. At tayo ay mag-go forward na. Abangan na lang natin ang gagawin ng Diyos. What encouragement from the man of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. No? Mayroon silang leader, mayroon silang pastor sa kanilang buhay, kapatid. Na nag-encourage sa kanila sa panahon na sila discouraged. Nandyan si Moses, kapatid. Sabi niya, mga kapatid, wag na kayong magmumukmuk dyan sa inyong kwarto. Tumayo na kayo. Wag na kayong umiyak dyan. Wag na kayong emotional. Tumayo na kayo. Lakad na tayo. Answer prayer na tayo. At
nandoon tinaas ni Moses ang tungkod and the sea and God divided. Amen? Yan po, kapatid. No? We need to stand up. Kahit may pagsubok, stand up ka lang, kapatid. Don't retreat, don't quit. Huwag kang susuko, kapatid. Kahit may pagsubok sa panahon ni Moses, may pagsubok sa panahon ng Israelite, nang doon maraming pagsubok. Pero makita natin, kapatid, isa po sa katangian ng leader na si Moses, na siya ay mayroong positibong pananaw. Mayroon siyang positibong attitude, kapatid. Nasa dead end na, kapatid. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa, kapatid. Ganon din ang gagawin natin sa 2025. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa 2025, kapatid. Kahit dead end na, kapatid. Kahit paubos na, amen, ang budget natin. Kahit wala na, we need to stand up and don't give up. No. We should never retreat. Even the threat of enemies, of armies of Pharaoh. Amen. Kaya bakita natin, kapatid, no? Bakit sabi ni Moses, bakit kayo matakot? May sinabi ang Diyos, mag-go forward tayo. Amen. Pag sinabi ng Diyos, go forward, we need to stand up and don't give up. Amen. Tinaas niyang tungkod. Amen. Kaya, kapatid, yan ang magpalakas sa atin, kapatid, ang Panginoon, nakasama natin. We need to go forward. Stand up and don't give up. Amen. Kaya makita natin, kapatid, no? Sasamahan tayo ng Panginoon. Katulad ng mga Israelite, sinamahan sila ng Panginoon. Kapatid, ganon din ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa 2025, sasamahan tayo ng Diyos sa ating pamilya, sa ating mga finances, sa ating mga trabaho. Sasamahan ka ng Diyos. May pangako siya sa Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Kaya we need to press on for the prize of the high calling of God. Amen? Kaya makita natin. Dito po tayo sa, mayroon pa tayong last verse, no? Kapatid. Sa Psalm 27, you need to stand up. Psalm 27, na napakagandang verse 2, no? 1 to 4. Ito ang sekreto. We need to stand up. Huwag tayong mag-give up, kapatid, no? Sa Psalm 127, verse 1 to 4. Psalm 27. No, sorry. Verse 4. 1 to 4. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Whom shall be afraid? Amen. Bakit tayo matakot sa pagdating ng 2025? Kasama natin ang Diyos. Amen. Ang sabi niya, sabi ng Panginoon sa verse 1, ang Panginoon ang aking liwanag. Amen. Kahit dadaan tayo ngayon, kapatid, sa madilim na panahon ng 2025, tandaan natin, ang Diyos ang ating liwanag. Amen. Makarating ka pa rin doon sa lupang pangako with milk and honey, kapatid. No? Siya ang liwanag. Magbibigay ng kaliwanagan, kapatid, sa ating buhay. Kung mayroon kang malabong desisyon sa buhay mo, kapatid, ang Diyos pa rin ang magbigay sa atin ng malinaw na desisyon, kapatid. No? Ang sabi niya, the Lord is the strength of my life. Amen? Napaganda. Amen? Sumunod ka lang, sumama ka. Go forward ka lang. Sabi niya, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. The Lord is the strength of my life. Amen? Kasalamat sa Panginoon. No? Binibigyan pa rin tayo ng Diyos ng kalakasan. Sa pagharap ng 2025, ang kalakasan, kapatid, kalusugan ay hindi sa pagkain, hindi sa mga vitamins na ininom natin, kapatid. Ang kalakasan natin, kapatid, ay galing sa Diyos. Amen.
Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Siya ang nagpapalakas sa atin, siya ang nagpapasigla sa atin, siya nagpadala sa atin ng revival sa ating buhay, kapatid. Amen? Yan ang sabi ni Psalmist. No? Sabi niya sa verse 2, kapatid, when the wicked, even mine enemies and my foes, came upon me to eat my flesh, they stumbled and fell. Amen? Sabi niya ng Panginoon kay Psalmist, kay David. Sabi niya, sino ang lalaban sa akin? Sino ang sisira sa akin? Sino ang magpabagsak sa akin? Mayroon akong Diyos. Amen? Kaya wag nating hayaan na pabagsakin tayo ng mga pagsubok, mga problema. Kapatid, magtiwala ka lang sa Diyos. Sabi ni David. Amen? Kahit anong pagsubok, sabi niya dito sa verse 3, draw the host in camp against me. Amen? Kahit paikutan ka, palibutan ka ng mga trial sa buhay. Amen. Ang sabi ni David, the verse 3, though the war should rise against me, in this will I be confident. Amen. I be confident. Amen. Yan ang kailangan natin, kapatid, sa pagharap ng 2025. Kailangan maging matatag tayo, confident tayo, kapatid. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya huwag tayong bibitiw sa Panginoon. Amen. Sabi ni David. Amen. Huwag tayong bibitiw. Katulad ni Moses. Ginawa ni Moses, nagtiwala sila sa Panginoon. Kahit na nakapaligid na, hinahabol na ng kalaban, they go forward. That's what we need. Stand up. And don't give up. Don't quit, kapatid. Huwag ka lang maiwalay sa Panginoon at sa kanyang kalooban at sa kanyang simbahan. Huwag kang magiwalay. Ang sabi ni David sa Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Amen. Ito po ang sekreto, kapatid, para makamtan natin ang flow it with milk and honey. Kapatid, huwag kang bibitiw sa Panginoon. Huwag kang magiwalay sa house of the Lord. Amen? Sabi niya, ito ang prayer ni David ng psalmist. Sabi niya, one thing have I desired of the Lord. Yan ang kanyang plano sa buhay. Yan ang kanyang goal sa buhay. Kung mayroon man tayong goal sa buhay, kapatid, ano man ang ating plano, planuhin natin, kapatid, na huwag kang aalis sa house of God. Sa house of the Lord. Sabi niya, I have desired of the Lord. Ang plano ko, will I seek after. Kapatid, Panginoon lagi ang aking hahanapin. And that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. What encouragement. Amen. Sabi niya, I may dwell in the house of the Lord all the days of thy life. Amen. Isang kailingan na siya'y manatili sa tahanan ng Diyos, sa simbahan, kapatid, sa kanyang buong buhay. Hindi lang sa taon 2025, kundi sa buong buhay natin, kapatid. Huwag kang mahiwalay sa kanyang simbahan. Amen. Sabi niya dwell in the house of the Lord all the days of my life. Habang ako'y buhay, paglingkuran ko ang Diyos. Habang ako'y buhay, sambahin ko ang Diyos. Amen. And to inquire in His temple. Amen. Doon ako mag-aaral ng salita ng Diyos. Inquire, hanapin ko lagi ang simbahan, kapatid. Yan po ang sekreto para makarating tayo sa flow with milk and honey, kapatid. No? Manatili ka lang sa tahanan ng Panginoon, kapatid. At isa po sa prayer ni David, kapatid. No? Na manatili sa tahanan ng Diyos sa kanyang buong buhay, kapatid. Kaya sinabi niya rin dyan, sabi, as long as I live, I will praise my God. Amen. Habang ako'y buhay, purihin ko ang Diyos, pasalamatan ko ang Diyos, paglingkuran ko ang Diyos, habang ako nabubuhay. Sabi ni David. Ang ibig sabihin, kapatid, we need to stand up and don't give up.
sa simbahan, kapatid, na kung saan inilagay ka ng Diyos, kapatid. Huwag kang bumitiw sa Panginoon. Huwag kang bumitiw sa simbahan, kapatid. Huwag kang bumitiw sa kanyang salita at sa kanyang gawain. Stay ka lang kahit may mga pagsubok, may kalaban, kapatid. Stay ka lang, makatawid ka rin. Oo, at maabot mo ang milk and honey na hinanda ng Diyos sa ating buhay, sa bawat pamilya, sa bawat isa, kapatid. What we need is don't give up. Huwag kang bumitiw sa pananambahan. Amen? Huwag kang bumitiw sa pagsamba, sa umaga, sa gabi, sa prayer meeting. Huwag kang bumitiw, kapatid. Don't give up sa pagsamba sa Diyos. Amen? Nandito ang milk and honey, kapatid. Na matagpuan mo. Kaya we need to stand up. Stand up in your prayer life. Huwag kang tumigil sa panalangin. Amen. Pastor, parang hindi pa sinasagot. Pray ka lang ng pray. Pray without ceasing. No. Pray until something happen. Amen. Just pray ka lang, kapatid. No. Hindi ka pa nag-involve sa ministry, mag-involve ka na. Amen. Lagi tayo magbabasa ng salita ng Diyos. His delight is in the law of the Lord. Thou shalt meditate therein day and night. Amen. Yan po, dito po ang salita ng Panginoon. Amen. Ito po ang honey. Milk and honey ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya kapatid, don't give up in our giving. Amen. Giving is our protection. Amen. From the curse, from evil, kapatid. He will rebuke the devourer. Amen. Kaya patuloy lang tayo sa maging matapat sa ating pagbibigay. Be honest, give faithfully, honestly, and cheerfully to the Lord. That's the promise of God that I open the windows of heaven and there will no room to keep it. Amen. Kaya don't give up in giving your first fruit. Amen. May pangako ang Diyos sa amin, so shall thy barns filled with plenty. Amen. God will give us abundance blessing. Amen. This coming year, marami po ang benepisyo ng Diyos. Amen. Sa pagbibigay natin ng offering, tithes and offering, maging faithful ka lang dyan, kapatid. Maging faithful ka lang sa iyong first fruit. Amen. Maraming benepisyo. Amen. Makatanggap agad ng benepisyo. Amen. Nalala ko nung last Friday, amen. Nagpunta kami doon sa seaside, amen. Salamat, may nag-sponsor. Blessing, amen. Sabi ni Joka, magano tayo man, tayo family. Ililibre ko kayo. Pagdating doon, libre naman. Amen. Praise God, no? Yung chief of police doon ng Naik. Amen. Ay, nilibre tayo. Amen. Pagdating namin doon, kami nang hinahanap. Kayo po yung pastor ng Hepe. Kanina pa kami naghintay sa inyo. Pili lang kayo dyan ng cottage. Wala nang mabayaran. Lahat. Pili kayo. Amen. Actually, hindi pa kami namili. Doon na kami. Kaya salamat sa Panginoon. Yan ang mga blessing ng Diyos. Amen. Blessing ng Panginoon yan. Amen. Papunta ka sa resort, walang bayad. Amen. Nagagalit pa kasi matagal daw kaming dumating. Amen. And praise the Lord. Yan ang po ang blessing ng Panginoon. Amen. Kaya we need, don't give up, kapatid. We need to stand up. Ang sabi ng psalmist ni David, stay in the house of the Lord, dwell in the house of the Lord all the days of thy life to behold the beauty of the Lord. Makita mo ang kagandahan, kabutihan ng Diyos, kapatid, kapangyarihan ng Diyos. Stay ka lang sa house of the Lord. Makita mo ang kagandahan ng Panginoon. Amen. Beauty of the Lord. Sa Diyos ka lang titingin. May beauty. Huwag kang titingin sa katabi mo, kay sa kapatid mo. Lalo kang ma-discourage. Amen. Walang beauty dyan.
ang titingnan mo, ang beauty ng Diyos sa kanyang templo. Kasi kung titingin ka sa mga kapatiran, hindi ka makatagal sa simbahan, kapatid. Kaya maraming hindi makatagal sa gawain ng Panginoon kasi nakatingin sa pastor, nakatingin sa pamilya ng pastor, nakatingin sa kapatid, ay na-open, kapatid. Para hindi ka ma-open, huwag kang tumingin dyan. Tumingin ka sa Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi ka makatapos ng taong ito kung titingin ka sa paligid, titingin ka, Diyos na makapangyarihan, na hindi nagbabagong Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Para dwell in the house of the Lord forever. No, surely my goodness and mercy shall follow me all the days of my life, so I may dwell in the house of the Lord. Susundan ka ng pagpapala ng Diyos, kapatid. Marakamtan mo muli ang sa taong 2025, ang milk and honey, kapatid. Kung ikaw ay mag-stand up and don't give up this coming 2025, we need to go forward. Be steadfast and unmovable and stand up. Don't quit. Don't retreat. Amen. Tuloy-tuloy ka lang. Amen. Basta kasama mo ang Diyos, kapatid. Kahit mayroong mga Red Sea sa buhay natin, may mga wilderness na darating sa buhay natin, may mga persecution, may mga enemies sa buhay natin, kapatid. Just continue ka lang, forward ka lang, kapatid. Hanggang matapos muli ang 2025. Habang tayo ay binibigyan pa ng Diyos ng buhay, tuloy lang tayo, kapatid. No, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. What we need is, our Christian life is to go forward like Israelite, kapatid. Para marating natin muli, matapos natin muli ang 2025. And God bless you. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you for a great message. Diba?